Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. So for today's video, samahan nyo ako dahil papapalitan natin ng inner tube, yung Honda ADB 150 natin. So bali naka-order tayo sa Shopee, genuine original na inner tube. So mamaya papaliwanag ko sa inyo mga kamots kung bakit ko kinailangan magpalit ng inner tube ng front shock ng ADB ko. Baka marahil na-experience nyo na rin to sa mga ADB nyo. Kaya naman i-share ko sa inyo yung idea na ito mga kamots kung ba't ako magpapalit ng inner tube para sa front shock ng ADB 150 ko. Pupuntahan din tayong shop para maipagkabit natin to. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan. Simulan na natin. So bago tayo pumunta sa shop mga kamots, ito yung sinasabi ko sa inyo kung bakit ko kinakailangan magpalit ng front inner tube dito sa front shock ng Honda ADB natin. Kung mapapansin nyo, itong marka na to, tagas yan. Oh, no! May oil leak kasi siya mga kamots. Ayan, kung mapapansin nyo. Actually, itong front shock ko, nakadalawang repack na to. And then, dalawang beses na rin napalitan ng oil seal. Ayan, so may mga nag-suggest kasi na nag-inform sa akin na kapag patuloy pa rin tumatagas, kahit na bagong palit yung oil seal and bagong repack, maaring ito na yung problema, yung inner tube ng front shock mismo. Kaya naman napa-order tayo ng bagong inner tube para ilagay natin at ipalit natin dito sa luma. By the way mga kamots, second hand kasi ito nabili kong ADB, kaya siguro dahil na rin sa tagal sa usage, nagkaroon na rin ng damage tong inner tube. So mamaya papakita ko sa inyo yung itong existing inner tube natin versus dun sa bago para mapakita ko sa inyo mga kamots yung difference, and then kung ano yung mga sinasabi kong ba't nagkaka-damage to katagalan itong front inner tube na yan. Ayan, so punta muna tayo dun sa shop, then kakabit natin yung bago nating inner tube. At dito nga tayo nagpunta sa shop na to na MS Tune. Balik na discover ko nga pala to sa Facebook lang. At mula nga po sa pangalan nilang Tune, talagang specialize sila sa mga paggawa ng pag-tuning ng mga front shock. Bali located nga pala sila dito along Samson Road. Kung galing ka ng Monumento, lalagpas ka ng footbridge, at kung galing ka naman ng Sangandaan, lalagpas ka ng Skyway. At makikita mo nga lang sila rito sa bandang right side kung galing ka sa bahaging ito. Nga pala, hindi lang pala sila specialized sa mga paggawa ng front shock dito, kundi marami pa silang mga service na pwede nyo pang ipagawa dito tulad ng FI cleaning, CVT cleaning, engine refresh, ECU reset, diagnostic, at marami pang iba. Bali, ang pinunta nga pala natin dito ay papagawa natin yung front shock natin na laging tumatagas. Nagaya nga po na sinabi ko kanina, dyan po specialized itong shop na pinuntahan natin na to. Well, to give you a proof, ito po yung Facebook page nila. Pakibisita nyo na lang po at makikita nyo dyan yung ilang mga gawa nila, especially sa mga front shock. At dito nga ay sinisimulan na pong gawin yung ADB 150 natin para palitan ng inner tube. At kasabay na nga po niyan yung pagpapalit na rin ng bagong oil seal at pagre-repack dito. At sa pagkakataon nga po na ito na ang pangatlong beses na ipare-repack ko tong ADB na to at papapalitan ng oil seal. At dahil nga po ito na ang pangatlong beses na nagtagas pa rin yung front shock natin, ipapalitan na rin nga po natin ito ng inner tube. At ito nga pala yung na-order kong genuine inner tube for ADB 150. Bali na-order ko to as set, ibig sabihin dalawang piraso na po siya for 2,600 pesos. At yung link po ng product na ito mga kamots, nasa video description po natin sa mga gustong umorder nito, kung saang shop ko to in-order na nagbebenta ng mga genuine parts. At ito nga pala yung itsura ng bagong inner tube na ipapalit natin sa Honda ADB natin. Ayan, kung mapapansin nyo, napakakinis ng itsura, bagong-bago, same as stock at same ng haba. At sa mga magtatanong nga po pala kung parehas po ba ng inner tube ang Honda ADB 150 at 160, yes, parehas lang po sila. Kaya naman kung palitin na rin yung inner tube ng Honda ADB 160 mo, at kung naghahanap ka ng genuine inner tube na pamalit, check mo yung video description na to. At sa part nga na ito, mga kamots, sinisimulan ng gawin yung mga front shock natin dito. Kung mapapansin niyo, kaya ako nasabing specialized itong shop na to sa paggawa ng mga front shock, ay kumpleto sila sa mga gamit intended for front shock works. Tulad na nga lang po nitong front shock holder nila, na malaking bagay nga po para hindi na mahirapan yung gumagawa. Siyempre, meron din silang ginagamit na special tool na hinahawakan ni Kuya para madali matanggal yung o-ring sa loob. At masimulan na ang pagre-repack dito. At ito nga po yung isang front shock natin.
bali nakapwesto na rin sa holder. Dito nga pala sa MS Tune mga kamos, kapag wala kang kasabay na nagpapagawa, dalawang mekaniko yung gagawa ng paggagawa mo rito. Ibig sabihin mas mapapabilis ang pagpapagawa mo rito dahil dalawa na kaagad yung kumikilos. At sa part nga na ito ay na-drain na yung lumang oil sa loob ng front shock natin at nililinisan na rin nila yung mga springs ng front shock natin. Ang kagandahan dito sa shop na to, hindi sila gumagamit ng gasolina sa panglinis. Bali CVT cleaner po yung ginagamit nila rito. Which is okay, at least hindi na mababawasan yung gasolina sa tangke natin. Kasi may mga ibang shop, aminin natin, na kumukuha pa ng gasolina sa tangke natin para yun ang gamiting panlinis sa mga front shock o iba pa mga pinagagawa natin sa motor natin. Tulad ng CVT cleaning at iba pa. By the way, sayang nga lang at late ko na lang din nalaman mula sa owner ng shop na to na gumagawa rin pala sila dito ng buffing. Ibig sabihin yung existing inner tube pala ng front shock natin pwede pa nilang maremedyoan at magawa ng paraan na hindi na natin kailangan pang gumastos pa at pagpalit ng bagong inner tube. Bali po kasi sa buffing process pakikinisin po nilang muli yung inner tube ng mga front shock ng mga motor natin. Tatanggalin nila yung mga hairline scratch at yung iba pang mga gas-gas na nagiging dahilan nga po para tumagas yung langis sa mga front shock ng mga motor natin. Yes po, tama po yung mga narinig ninyo. Isa rin sa mga main reason kung bakit palaging nagtatagas yung mga front shock natin kahit bagong palit ng oil seal at bagong repap dahil na rin po sa mga gas-gas na makikita natin sa mga inner tube ng mga front shock natin. Bali yung ideya na yan nakuha ko nga lang din sa mga tropa nating mekaniko na gumagawa rin at may mga experience na sa paggawa ng mga front shock. Kaya naman kung isa ka rin sa mga nakaka-experience ng ganitong problema sa motor mo na laging nagtatagas nga po ang langis ng mga front shock, tignan mo yung mga inner tube, baka palitin na rin. As per owner po ng shop na to na may knowledge po pagdating sa mga front shock, ay overtime o sa paglipas ng mga panahon, yung mga inner tube po kasi ng mga front shock natin nagagasgasan din po yan. Depende sa kung gaano natin kadalas ginagamit yung motor natin at kung paano natin ito ginagamit. But as I mentioned earlier, kung meron kayong alam na shop na nagbabapping tulad nitong MS Tune, ay wag muna kayo basta-basta bibili ng bagong inner tube sa mga front shock ng mga motor ninyo. Maiging malaman nyo muna kung kaya pa bang maremedyohan yung mga front shock ninyo, particular yung mga inner tube na nagagasgasan nga po katagalan. Syempre, para makaiwas din tayo sa biglaang gastos. Ako kasi nito ko lang nalaman ng pagbisita ko dito sa MS Tune na pwede pa palang gawa ng paraan yung inner tube natin by buffing. Pero since nakabili na nga rin tayo ng bago, syempre papasalpak na rin natin para talagang sure na hindi natatagas yung front shock ng motor natin. Sa totoo lang, nakakapraning din talaga yung mga ganitong problema, lalong-lalo na kung paulit-ulit. At dito nga po sa part na to, tinatanggal na po nila yung oil seal na nakakabit sa front shock ng motor natin. Sa totoo lang, medyo bago pa talaga yung oil seal na yan, parang wala pa yatang 1 month. Pero as per owner po kasi ng shop na to, kailangan na rin daw palitan para sure na hindi talaga magkakaproblema. Well, para sa akin, okay lang din naman kasi kasama na yun sa package na ino-offer nila dito sa MS Tune. Sa package kasi na yung kasama ng labor at parts. At speaking of parts nga po, syempre genuine pa rin yung ipapalit natin na oil seal. At sa pagkakataon na ito ay papalitan na nga rin po natin ito ng mga dust seal. Yung dust seal po, yan po yung makikita natin sa ibabaw ng mga front shock natin. So papalitan na nga natin yung mga yan para talagang kompleto recados na yung pagpapagawa natin dito. Sa totoo lang, hindi lang sana front shock yung ipagagawa ko sa araw na ito, kundi pati na rin yung ball race ng ADB natin. Nararamdaman ko na rin kasing may tama na rin yung ball race ng ADB natin dahil nga po sa problema ng front shock natin. Bali, konektado kasi yan kapag nagkaroon ng problema yung mga front shock natin na wala sa tono, sure na ang susunod naman na magkakaproblema ay yung ball race ng mga motor natin. Na nagkakaroon nga din po ng problema dahil din po sa hindi magandang play ng mga front shock natin, lalong-lalo na sa mga lubak. At sa case nga natin na to na lagi nagtatagas yung front shock natin, of course nababawasan ng bagya ang langis nito sa loob dahilan para hindi magkaroon ng magandang play itong front shock natin. At nagiging dahilan nga rin po para magkaroon ng tama o magkaproblema yung mga ball race naman ng mga motor natin. Pero hindi ko muna siya pagagawa ngayon dahil hindi napasok sa budget natin. Kumbaga, inuna ko muna itong problema sa front shock ng ADB ko dahil paulit-ulit na nga lang po at sumasakit na rin po ang ulo ko rito. Maybe next week, isusunod ko naman yung ball race at babalik tayo dito sa MS Tune. Dahil dito po sa shop na to, gumagawa rin po sila ng pagpapalit ng mga ball race sa mga motor natin. Bali, may package din silang ino-offer pagdating sa ball race. Parts, pati labor na rin po yun. At may dalawang brand nga po sila ng ball race na ginagamit dito sa shop na to. Phyto at Santal Ball Race. Ayon po sa owner ng shop na to, pagdating po sa Phyto, ang ino-offer nilang package po is mga nasa 900 plus. Pag Santal brand naman po ang pinili ninyo, mga nasa 600 plus lang po
parts and labor na rin po yun. Nakadepende na lang sa inyo yan mga amos kung ano ang pipiliin ninyo. At dito nga sa part na to ay hawak ko yung inner tube ng ADB natin. Yung nasa kaliwa po yan po yung existing inner tube natin. Habang yung nasa kanan naman po yan po yung bago. Ipapakita ko nga po sa inyo mga amos kung bakit isa ito sa mga dahilan kung bakit lagi nagtatagas yung mga front shock ng mga motor natin kahit na bagong repack at bagong palit na mga oil seal. Kung makikita nyo mga kamos, may mga gas-gas na rin tong existing inner tube natin. Yung iba dyan actually medyo malalalim yung kayod. Yung mga kayod na yan over time, yan po yung nagdadala ng langis sa labas ng inner tube natin. Na nagiging dahilan nga po kung bakit nagtatagas pa rin yung mga front shock natin kahit bagong palit naman ng bagong oil seal or bagong repack. But then again, kung meron kayong kakilalang shop na nagbabapping nitong mga inner tube, wag kayong basta-basta bibili ng bago. Dahil sa bapping process po, again, tinatanggal po doon yung mga gas-gas at yung mga kayod ng mga inner tube. At para nga po kuminis nga po ulit ang surface nito at maiwasan ng muli ang pagtatagas ng mga langis sa front shock natin. Pero disclaimer lang mga kamos, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay gumagana ang bapping process sa mga inner tube ng mga motor natin. Syempre may mga pagkakataon na kailangan ng bumili at palitan yung bagong inner tube. Lalong-lalo na kung yung existing inner tube mo ay malalalim na yung kayod na hindi na talaga kayang maremedyohan sa pamamagitan po ng bapping process. Sa part na to mga kamos, bali nakabit na nga po yung bagong inner tube ng ADB 150 natin at kinakabit na rin po yung front shock sa motor natin. So again, ang pinagawa ko po dito, palit inner tube, palit oil seal, palit dust seal at palit fork oil na rin po. So kung tatanungin nyo nga po pala kung magkano ang nagastos ko sa pagpapagawa ko rito sa front shock ko, bali ang nagastos ko po dito is 1,190 pesos na po. Parts and labor na rin po yun mga kamots ha. Kumbaga all in na yung kasama na yung fork oil, oil seal, dust seal na pinalit dito sa front shock natin. And take note, mga genuine parts po yung pinalit nila dito na oil seal at yung dust seal. Kaya para sa akin masasabi ko sulit na rin ang pagpapagawa ko rito. At habang kinakabit na nga lang po yung gulong sa harapan ng ADB natin, ay bigla na nga lang po bumuhos itong napakalakas na ulan dito. Dahilan nga po para magkaroon ng bahagyang baha dito sa lugar na to. Pero di naman natin alintana yan dahil meron naman tayong dalang kapote na always ready sa motor natin. By the way, time check tayo mga mo, 6:29 PM nga po na matapos nga po yung papagawa natin dito sa MS Tune. Actually mga kamos, dumating nga ako dito mga alas 5 na ng hapon, kaya naman masasabi ko mabilis din ang paggawa nila dito dahil nga po specialized na nga po sila sa paggawa ng mga front shock dito sa MS Tune. Kaya naman kung ikaw may problema ka rin sa front shock ng mga motor mo, marahil isa ito sa mga masasuggest kong shop na around Caloocan City or Malabon City. At ayon din po sa owner ng shop na to, magkakaroon na rin po sila ng rear suspension tuning at repack. Kumbaga hindi na lang yung mga front shock ang gagawin nila rito, pati na rin yung mga rear suspension natin na pwede na rin nating ipatono at ipaayos dito sa MS Tune. Bali, inaasikaso na nga lang po nila bossing yung mga equipment na gagamitin para naman sa rear suspension tuning or repacking. At dahil bagong palit na nga po yung inner tube ng ADB natin, umaasa na akong hindi na ito tatagas pang muli. At syempre yung luma nating inner tube, iuwi pa rin natin kasi sayang din yan. Baka pwede pa natin magamit sa mga iba pang bagay. Kasi hindi basta-basta yung inner tube ng Honda, medyo makapal talaga yung bakal niya. Kaya naman iniisip ko na pwede pa siya mapakinabangan. So dito ko na natatapusin yung video ko na ito mga most regarding sa pagpapalit ko ng inner tube for Honda ADB 150. Maraming salamat po sa inyong mga panonood. Stay safe and ride safe always.